Minamaliit ko ang Pilipinas. Hindi. Kinukutya ko ito. Para sa akin, isang mag-aaral mula sa prestihiyosong itong college sa Inglaterra, ang Pilipinas ay isang atrasadong bansa na puro karaoke at beach lang ang alam. Ang Pilipinas ay, sa silid-aralan, pinagtatawanan namin ngang aking makaibigan ang punto nga Pilipino. Hindi ko itinago ang aking pagkadismaya nang ianunsyo ang aming educational trip patungong Pilipinas. Tayong magataga Europa ang sentro NG Kultura NG Mundo. Bakit kailangan nating pumunta sa ganong lugar? Isang bansang gumagaya sa teknolohiyang Aleman at signing Pranses. Iyan ang Pilipinas na alam ko. Ngunit mula sa sandaling tumapak ang aking mga paa sa Mactangen Cebu International Airport, nagsimulang gumuho ang aking kayabangan. Isang airport na mas malinis kaysa sa Heathrow, mga taong mas magalang kaysa sa inaasahan, at higit sa lahat, ang mainit na pagtanggap nga tao, isang ganap na paraiso. Sa loob lamang ng isang linggo, ako ay naging isang ganap na ibang tao. Ngayon, sa ibabaw ng aking mesa ay may nakalatak na aklat sa pag-aral ng wikang Filipino upang matutunan ang wika ng bansang minsan kong pinagtawanan. Ito ang aking pag-amin at pagsisi sa aking kahiyahiyang nakaraan. Mga kaibigan, bago ang lahat, bigyan ninyo akong lakas sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Malaking tulong ito sa paggawa kong video. Magandang araw. Ako si Amelia Rosewood, isang mag-aral sa prestihiyosong Eton College na matatagpuan malapit sa Windsor. Ang paaralan ko ang nagtapos kina George Orwell at Prince William at lumaki kami na laging itinuturo ang kahigitan ng kulturang British. Sa paaralang ito na may dandang taon NG kasaysayan, natural sa amin na isipin na ang Inglaterra, ang sentro NG Kultura NG Mundo. Ang British Museum, ang Tower of London, ang Buckingham Palace, lahat ng ito ay aming ipinagmamalaki. Isang ordinaryong umaga noon ng taglagas. Pumasok si G. Davis sa aming silid-aralan na may ngiti sa labi. Sinabi niya, ang ating destinasyon para sa educational trip ngayong taon ay ang Pilipinas. Sa sandaling iyon, nakbulungan ang buong klase. Ang katabi kong si Thomas ay napakunot no, sa totulang, dismayado rin ako. Pilipinas? Hindi ba mas maganda kung sa Italia, tulad ng Roma, o sa Gresya, tulad ng Atenas, kung saan may mga bakas ng sinaunang sibilisasyon? Nagtaas ako ng kamay at maingat na nagtanong, Ginoo, hindi po ba't maikli lang ang kasaysayan ng Pilipinas kung ikukumpara sa mga bansang tulad natin na may libu-libong taon ng pamanang kultura? Ilang estudyante ang tumango sa aking tanong. Si Lisa naman ay mas prangka. At saka, kakaiba ang punto nila, hindi ba? May narinig akong salitang po at opo, bakit parang ang lambing at kakaiba pakinggan? Para bang bumubulong, hindi ba? Nagtawanan ang buong klase. Nakitawa na rin ako. Noong mapanahong iyon, hindi ko alam na ang mga salitang iyon ang magiging susi sa pagbabagong aking buhay. Sumingit si Thomas, Ginoo, ano po bang matututunan natin doon? Hindi ba't ang Pilipinas ay isang bansa lang na medyo umunlad sa teknolohiya? At iyon pa ay panggagaya lang sa ating teknolohiya sa Europa, kalmadong ipinaliwanag ni Davies. Ang Pilipinas ay isang bansang may mas malalim na kasaysayan at kultura kaysa sa iniisip ninyo. Ngunit hindi ako naniwala. May mas malalim na kultura kaysa sa amin sa Inglaterra? Imposible. Ngumiti si Davis at sinabi, malalaman ninyo kapag nandun na kayo kung gaano kakitid ang inyong mga pananaw. Nung gabing iyon, pag-uwi ko sa bahay, sinabi ko sa aking ama, Dad, sa Pilipinas daw ang educational trip namin. Saglit na inalis ng aking ama ang kanyang tingin sa diaryo at sinabing, Pilipinas, iyang maliit na bansa. Hindi ba iyan ang lugar na nagsusumikap na gayahin ang ating maimprastruktura? Isang bansang nangongopya ng ating maideya. Sa nakikita ko sa kumpanya, malayo pa sila. Sumang-ayon din ang aking ina. Mula sa kasaysayan ng sining na natutunan ko sa Oxford, ang Pilipinas ay nasa proseso pa lang ng pag-unlad sa kultura. Dapat ninyong pag-aralan ang sining at kulturang Europa. Bakit kailangan ninyong pumunta sa ganoong lugar? Hindi ba't mas mabuti kung sa Espanya, Alemanya o Italia kayo pupunta? Tumango ako sa sinabi ng aking mamagulang. Oh, ganun din ang iniisip ko. Ang Pilipinas ay isang bansang wala kaming matututunan. Kami sa Europa ang sentro ng kultura ng mundo, hindi ba?
Ngunit sa isang sulok ng aking isipan, may kakaibang kuryosidad na umusbong. Bakit ganon na lang ang kumpiyansa ni G. Davis? Bakit sa dinami-daming ang bansa, Pilipinas ang pinilingang paaralan? Ito ba ay isang uringang eksperimentong pang-edukasyon? Kinabukasan sa paaralan, mayroon kaming video conference kasama ang isang paaralan mula sa Amerika. Ang mga estudyante mula sa New York ay pupunta rin sa Pilipinas sa parehong panahon. Ang mga estudyanteng Amerikano sa screen ay may parehong reaksyon tulad namin. Sinabi ngang isang estudyanteng nagngangalang Hans, hindi ba tayo sa kanluran ang pamantayan ng mundo? Sa teknolohiya, sa negosyo, sa lahat ng aspeto, makakasunod kaya ang Pilipinas sa atin. Impossible iyon. Sumang-ayon din ang isang babaeng estudyanteng si Greta, pati ang mga magulang ko ay may pag-aalinlangan sa Pilipinas. Ang mga bansa sa Asya ay nasa yukto pa lang mapagsisikap na makahabol sa Europa at Amerika, hindi ba? Sumangayon ako sa sinabi niya. Tama. Kami sa kanluran ang pamantayan. Ngunit iba ang ekspresyon ni G. Davis. Tila may alam siya. Malalaman ninyo kapag nakita ninyo mismo, iyon lang ang sinabi niya. Ganun din ang sinabing guro mula sa Amerika. Malalaman daw namin kung gaano kahiya-hiya ang aming mga prejudice. Napangisi ako. Prejudice? Ito ay katotohanan. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang paghamak at kuryosidad ko sa Pilipinas ay kakaibang nagahalo. Baka tama ang aking mga prejudice. Ngunit paano kung mali ako? Paano kung tama ang maguro? Ang isiping iyon ang nagpatigil sa akin sa pagtulog. Isang araw bago kami umalis, nagpost ako sa social media. Medyo nakalala akong pumunta sa Pilipinas. Ano pa bang meron doon bukod sa mga beach at karaoke? Kung may alam kayo, pakirekomenda naman. Puno ngang pangungutya ang makomento nga aking makaibigan. Amelia, huwag kang umasa. London ang pinakamaganda. May mas maganda pa ba sa Tower Bridge? Saan ka makakakitang mas magandang museo kaysa sa British Museum? Napangiti ako habang binabasa ang makomento. Oh, London ang pinakamaganda. Ngunit malapit ko nang malaman kung gaano kahiya-hiya ang kayabangang iyon, kung gaano ako kaignorante, kung gaano kakitit ang aking isipan. Habang lumalapak ang eroplano sa Mactangan Cebu International Airport, sumilip ako sa bintana. Ang imahengang isang agrikultural na bansa na nasa isip ko ay wala saan man. Sa halip, isang modernong lungsod na gawa sa salamin at bakal ang bumungat sa akin. Bumulong si Thomas sa tabi ko. Mas moderno pala kaysa sa inaasahan ko. Nagulat din ako, ngunit hindi ko ipinahalata. Pagpasok namin sa loob na airport, mas malaking pagkabigla ang naghihintay sa akin. Mataas at malawak ang kisame at pumapasok ang natural na liwanag. Kumikinang sa linis ang sahig at ang mga karatula ay perpektong nakayos sa Filipino, Ingles, Tsino at Hapon. Naalala ko ang Heathrow Airport sa London. Ang malumang pasilidad, ang mahindi pala kaibigang kawani, ang laging naantalang mga bagahe. Ngunit dito, iba. Habang naghihintay sa immigration, pinakmasdan ko ang paligid. Ang makawani nga, airport ay nakasuot ng malinis na uniforme at lahat ay may magiliw na ngiti. Nakita ko ang isang kawani na nakapansin sa isang dayuhang nalilito at siya mismo ang lumapit upang tumulong. Isang tanawin na hindi ko maisip sa London. Ibinulong sa akin ni Lisa, Amelia. Nakita mo ba iyon? Ang init ng pagbati nila. Oo, nakita ko. Hindi ito simpleng pagpapakitang gilas sa teknolohiya. Lahat ay gumagana ng perpekto. Kinuha ko ang aking telepono at nagsimulang live broadcast para sa aking mga kaibigan sa London. Mga kaibigan, nasa Mactangan Cebu International Airport ako ngayon. Para talaga itong isang lungsod mula sa hinaharap pagbaba namin sa sakayan ngang bus patungo sa hotel. Isa na namang sorpresa ang naranasan ko, ang napila ay maayos. Ipinaliwanag ni G. Davies. Ang sistema dito ay nakbibigay diin sa kaayusan. Sineseryoso ngang Pilipinas ang pagiging magalang. Pagdating ngang bus, nagulat ako, halos walang ingay. Malayong malayo sa nakabibinging ingay ngang tube sa London. Ang loop ngang bus ay mas nakakamangha. Malinis at komportable ang maupuan, at ang loob ay walang amoy at presko. At higit sa lahat, ang nakakagulat ay ang perpektong gumaganang libreng wifi. Sinubukan ko ang bilis ng internet sa aking telepono, napakabilis ng download speed, isang bilis na pangarap lang sa London.
Sinabi ni Thomas, grabe, ang galing nito. Parang mas mabilis pa kaysa sa mga tren sa Alemanya. Tumango ako. Wala akong magawa kundi sumang-ayon. Nang umandar na ang bus, tumingin ako sa labas ng bintana. Walang katapusang manaktataas ang gusali. Maayos na tanawin ng lungsod, malilinis na kalsada. Lahat ay iba sa Pilipinas na nasa isip ko. Bigla kong napagtanto. Ang pagmamaliit namin sa Pilipinas ay dahil sa aming kamangmangan. Hinusgahan namin ang Pilipinas nang hindi man lang namin ito lubusang kilala. Pagdating namin sa aming hotel sa Maynila, hindi na ako makapagsalita. Ang lobby ay moderno at elegante. May mga digital na information board sa lahat ng dako at lahat ng impormasyon ay real-time na nag-update. Ang mga tao ay kumikilos ng maayos, walang naktutulakan, at lahat ay naghihintay ng kanilang pagkakataon. Sinabi ni G. Davies, ngayon, sisimulan na nating maranasan ang Maynila ng husto. Buksan ninyo ang inyong nga isipan at magmasid. Sa sandaling iyon, naramdaman kong unti-unting gumuho ang kayabangan sa loob ko. Ang Pilipinas ay isang mas maunlad na bansa kaysa sa aking inakala. At ito ay simula pa lamang. Kinabukasan, sumakay kami ng LRT para libutin ang lungsod. Pagbaba namin sa pinakamalapit na istasyon mula sa hotel, muli akong nagulat. Napakalinis ng look ng istasyon. Nahihiya kong naalala ang mga graffiti, basura, at kakaibang amoy sa mga istasyon ng tube sa London. Habang nahihintay ng tren, pinakmasdan ko ang platform. Ang mga tao ay nakapila ng maayos at inuuna nilang palabasin ang mga bumababa bago sila sumakay. Isang kaayusan na hindi ko maisip sa London. Ibinulong sa akin ni Lisa, Amelia, ang babait na mga tao. Sumang-ayon ako. Sa loop ng tren, mas marami pa akong natuklasan. Malinaw na minarkahan ang mga upuan para sa mga may kapansanan, buntis, at matatanda, at talagang hindi umuupo doon ang makabataan. Nakita ko ang isang binata na agad na tumayo para paupuin ang isang matanda. Walang anumang pag-alinlangan na para bang ito ay natural na gawin. Naalala ko ang makabataan sa London na walang pakialam na nakaupo sa ma-priority seats. Sa loop ng tren, kinuha ko ang aking telepono at sinubukang tumawag sa video kay Sophie, isang kaibigan sa London. Nagulat si Sophie. Amelia, nasa loop kang tren at nakakapag-video call ka. Sa tube natin, kahit signal ng telepono, wala. Napangiti ako at sumagot, dito, perpekto ang signal. Nakakagulat talaga. Ang hintuan ng bus ay mas kahanga-hanga. May mga waiting shed na may sapat na upuan at sa mga digital screen ay ipinapakita ang real-time na lokasyon ng nga bus. Ipinaliwanag ni G. Davies, gumagana ang sistemang ito sa pamamagitan ng GPS. Malalaman mo kung kailan eksaktong darating ang bus. Naalala ko ang mapagkakataong nahintay akong bus sa London ng 30 minuto. Pag-akyat sa bus, may isa pang sorpresa. Mayroon ding libreng wifi sa loob ng bus at inanunsyo sa boses ang susunod na hintuan. Hindi lang sa Filipino, kundi pati na rin sa Ingles. Sinabi ko kay Thomas, ang mataw sa bansang ito ay talagang maalaga sa mga dayuhan. Ang pagmamanehong driver ng bus ay kahanga-hanga rin. Walang biglaang pagpreno o pag-arangkada at lahat ng galaw ay makinis. Sa isang hintuan, may sumakay na naka-wheelchair. Inoperate ng driver ang isang espesyal na aparato para matulungang makasakay ng ligtas ang naka-wheelchair. Habang pinapanood iyon, napagtanto ko. Hindi ito simpleng teknolohiya, kundi pagmamalasakit sa kapwa. Sa tawiran, isa na namang culture shock ang naranasan ko kahit walang sasakyan, nahihintay ang natao sa ilalim ng pulang ilaw. Kung sa London ito, tatawid na lang ang matao, ngunit dito iba. Lahat ay sumusunod sa signal. Ipinaliwanag ni G. Davies, nire-respeto nga ma-Pilipino ang mapatakaran. Iniisip nila na iyon ay pagalang sa ibang tao. Bigla kong naisip, saan nagmumula ang lahat ng kaayusang ito? Dahil ba sa mahigpit na pagpapatupat? O dahil sa mabigat na parusa? Ngunit halos wala akong makitang pulis. Ang matao mismo ang nagpapanatili ng kaayusan. Hindi ito batas, kundi kultura. Ganun din nung tanghalian sa isang kainan. Ang matao ay nakapila at naghihintay at nag-order kapag kanila ng pagkakataon. Pagkatapos kumain, marami ang kusa ng naglilikpit ng kanilang pinagkainan. Sinabi ko kay Lisa,
Ang mataw dito ay talagang maalalahanin, tumango rin si Lisa. Noong gabing iyon, pagbalik sa hotel, naksulat ako sa aking talaarawan. Ang Pilipinas na nakita ko ngayon ay tuluyang iba sa aking inakala. Ang gataw dito ay itinuturing na natural ang pag-aalaga sa kapwa. Tila iyon ang kanilang kultura. Nagsisimula na akong mahiya sa aking sarili dahil sa pagmamalit ko sa Pilipinas. Sa ikatlong araw, nagkaroon kami ng cultural exchange sa mga Pilipinong mag-aral. Binisita namin ang isang international high school sa Maynila. Handa ako, armado ng rasyonalismo at lohika ng Pranses. Gusto kong suriin ang kahusayan ng Pilipinas. Gusto kong malaman kung ang lahat ng kaayusang ito ay tunay na kusang loob o dahil sa isang mapilit na sistema. Sa oras ng talakayan, nagtanong ako, bakit kayo ganun kasunod sa mapatakaran, mahigpit ba ang batas, o takot kayo sa parusa? Nagtawanan ang mga Pilipinong estudyante sa silid-aralan. Sumagot ang isang estudyanteng nagngangalang Miguel. Hindi po. Ayaw lang naming makaperwisyo ang ibang tao, hindi ko maintindihan. Para hindi makaperwisyo sa kapwa. Iyon na iyon, mas pinalalim ko pa ang tanong, pero mahigpit ang kompetisyon sa inyo, hindi ba? Alam din namin kung gaano ka-competitive ang edukasyon sa Pilipinas. Hindi ba't makasalungat ang kompetisyon at pagmamalasakit? Sumagot ang isang babaeng estudyanteng Silian. Perpekto ang kanyang Ingles. Ang kompetisyon at pagmamalasakit ay makaibang larangan. Nagpapaligsahan kami ng husto sa pag-aaral, ngunit sa pang-araw-araw na buhay, nagmamalasakitan kami sa isa't isa. Natural lang iyon. Nabigla ako sa sinabi niya. Maaring makasama ang kompetisyon at pagmamalasakit. Idinagdag ni Miguel. Sa halip, dahil mahigpit ang kompetisyon, mas kailangan ang pagmamalasakit. Kapag lahat ay pagod at abala, kung magtutulungan tayo kahit kaunti, mababawasan ang hirap ng lahat. Ito rin ay isang isyu ng kahusayan. Natigilan ako. Ang pagmamalasakit ay nagpapataas ng kahusayan. Ito ay isang lohika na direktang sumasalungat sa economics ng kanluran na aking natutunan. Sumalungat si Thomas. Pero paano ang kalayaan ng individual? Sa Europa, pinakamahalaga sa amin ang kalayaan ng individual, ngunit dito, parang masyado kayong nakatali sa mga patakaran. Mahinahong sumagot si Miguel. Ang kalayaan at responsibilidad ay magkasama. Hindi dapat labagin ng aking kalayaan ang kalayaan ng iba, kaya sinusunod namin ang makapatakaran. Sa sandaling iyon, napaktanto ko, ang kaayusan ng mga Pilipino ay hindi nakmumula sa panunupil, kundi sa pakalang sa kapwa. Hindi ito simpleng pagkakaiba sa kultura, ito ay pagkakaiba sa filosofiya. Binibigyang diin ng kanluran ang makarapatan ng individual, ngunit binibigyang diin ng Pilipinas ang pagkakasundo ng komunidad. Sinabi ni Lian, sabing lola ko, matibay ang walis, palibasay makabikis. Ang ibig sabihin, mas matatak tayo kapag makakasama. Malalim ang epekto sa akin ng salawikaing iyon. Pinili ng Pilipinas ang landas ng paglalakbay ng makakasama. Sa oras ng tanghalian, kumain kami kasama ang mga Pilipinong estudyante. Nagbabahagi silang pagkain at nag-alok ng kanilang maulam sa isa't isa. Natural, kahit walang nagsasabi. Naalala ko ang maeksena sa London kung saan bawat isa ay kumakain lang sarili niyang pagkain. Sa Pilipinas, ang pagbabahagi ng pagkain ay isang anyo rin ng pagmamalasakit. Sa klase sa hapon, nagtanong si Miguel, Amelia, paano sa Inglaterra? Tapat akong sumagot, kami, kanya-kanya. Malakas ang individualismo sa amin. Ngumiti si Miguel at sinabing, isa rin iyang paraan. Pero hindi rin naman masama ang aming paraan. Tumango ako, wala akong magawa kundi sumang-ayon. Noong gabing iyon, isinulat ko sa aking kwaderno, nagsisimulang makabitak ang aking lohika. Hindi ko mapabulaanan ang mga argumento ng mga Pilipinong estudyante. Sa halip, ang kanilang paraan ay tila mas makatwiran. Ngayon ko lang nalaman na ang pagmamalasakit ay maaring maging isang competitive advantage. Sa ika-4 na araw, lumipat kami papuntang Ilocos upang bisitahin ang Vigan. Sinabi ni G. Davies na ang Vigan ay isang UNESCO World Heritage Site na napreserba ng daan-daang taon. Noong una, hindi ako naniwala. Isang buong lungsod na napreserba? Kahit sa Europa, bihira iyon. Ngunit nang maranasan ko mismo, totoo pala. Ang magakalya ay gawa sa bato
at ang mga bahay na bato ay nakatayo pa rin ng may karangalan. Ang paglalakbay ay comfortable at maayos. Malinis at tahimik ang eroplano, maluwag at comfortable ang mga upuan. Higit sa lahat, ang nakakagulat ay ang perpektong gumaganang wifi sa airport. Kinuha ko ang aking laptop at nag-video conference kasama ang mga kaibigan sa London. Nagulat sila. Amelia, nasa probinsya kang Pilipinas? Paanong ganyan kalinaw ang video mo? Napangiti ako at sumagot, ganito lahat dito. Nakakagulat talaga, nainggit ang mga kaibigan ko. Ngunit ako ay may magkahalong damdamin. Nahihiya ako sa pagmamaliit namin sa Pilipinas. Isang lokal na tour guide ang bumati sa amin. Mabuhay, magandang paglalakbay po. Tila taos puso ang kanyang ngiti at naantik ako. Sa London, madalas na masungit at hindi magiliw ang mga kawani. Enya yuni chijitu. Iba, tila lahat ng kawani ay ipinagmamalaki ang kanilang trabaho. Sinabi sa akin ni Thomas, Amelia, aaminin ko, ang bansang ito ay talagang kahanga-hanga. Noong una, minamaliit ko rin, pero tuluyan akong nakamali. Tumango rin ako, lahat tayo ay nakamali Thomas. Naging mayabang tayo. Sa vegan, habang naglalakad sa Calle Crisologo, isa na namang tanawin ang nasaksihan ko. Isang matandang babae ang nahirapang magbuhat ngang kanyang nga pinamili. Agad na lumapit ang ilang kabataan upang tulungan siya. Dinala nila ang magamit hanggang sa kanyang bahay. Nagpasalamat ang matanda. Ang makabataan ay ngumiti lamang at umalis. Walang nagreklamo, naluha ako sa tanawing iyon. Hindi ito'y pinahutos enehebatas. Ito ay pagmamalasakit na nakmumula sa puso. Ito ang diwang bayanihan. Naalala ko ang isang matanda sa London na nahirapang tumawid sa kalsada at walang pumansin. Ipinaglalaban lang namin ang aming mga karapatan, ngunit kulang kami sa pagmamalasakit sa mga mahihina. Habang naglalakad sa Figan, sinabi ni Geda Fies, Amelia, naiintindihan mo na ba kung ano ang tunay na isang maunlad na bansa? Tumango ako, opo, Gino, ngayon, naiintindihan ko na. Ang isang maunlad na bansa ay hindi ang bansang may matataas na husali, kundi ang bansang may matataas na puso. Pagbalik sa hotel nung gabi, naksulat ako sa aking talarawan. Ngayon, ang aking kayabangan ay tuluyang natahimik. Hindi ko na kayang maliitin ang Pilipinas. Ang bansang ito ay hindi lang maunlad sa teknolohiya. Ang mapusong nga tao ay maunlad, iyon ang tunay na maunlad na bansa. Pumasok si Lisa sa aking silid at sinabi, Amelia, noong una, may pag-alinlangan din ako, pero ngayon, kailangan ko nang aminin. Marami talaga tayong matututunan. Sumang-ayon din ako. Kailangan nating maging mapakumbaba, Lisa. Hindi natin alam ang lahat. Noong gabing iyon, hinanap ko ang salitang bayanihan sa internet. Ganito ang nakasulat sa diksyonaryo. Ang bayanihan ay isang natatanging diwang nga Pilipino na nangahulugang pagkakaisang komunidad at pagtutulungan. Noon ko lang napagtanto, ang salitang una naming pinagtawanan ay ang puso ang kulturang Pilipino. Sa ikalimang araw, binisita namin ang mga rice terraces sa Banawe, isang lugar na tinatawag na ikawalong himala ng mundo. Habang pinagmamasdan ang mga hagdan-hagdang palayan, napagtanto ko, ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi maikli. Nagulat ako sa katotohanan ang mga terase na ito ay ginawang mga katutubo 2,000 taon na ang nakalilipas gamit lamang ang kanilang mga kamay. Kahit ang mga Romano ay hindi nakagawang ganoong kalaking istruktura sa bundok. Habang pinagmamasdan ang mga teras, humanga ako. Ang masalimuot na sistemang ito ngang irigasyon ay ginawa 2,000 taon na ang nakalilipas, ipinaliwanag ni Miguel. Ang aming mga ninuno ay may mataas na antas ng pagiging malikhain. Kahit isa lang ang gawin, ginagawa nila ang kanilang buong makakaya. Tumango ako sa sinabi niya, ang materas na ito ang patunay. Sa harap ng kagandahan ng Banawe, matagal akong nakatayo. Ang perpektong pagkakahanay, ang husay ng pagkakagawa, ang kahusayan sa agrikultura. Lahat ng ito ay pagsasama-sama ng agam at sining. Sinabi ni Gay Davies, ang materas na ito ay hindi magagawa kung walang kaalaman sa inhinyeriya. Dito natin makikita kung gaano kaunlad ang kaalaman ng masinaunang Pilipino. Bigla kong napagtanto. Ang kasalukuyang husay ngang Pilipinas sa iba't ibang larangan ay hindi biglaang lumitaw. Ito ay resulta ngang
libu-libong taon ng diwangang pagiging malikhain, ang pahahangat sa kahusayan, ang pag-abot sa perpeksyon, at ang patuloy na pagpapabuti ang diwang iyon ang nakbunga sa maayos at mainit na pagtanggap na aming nararanasan. Pagkatapos ng tanghalian, dumaan kami sa isang lokal na kainan. Isang matandang babae, si Lola, ang personal na nagayin ngang pagkain sa amin. Habang pinapanood ko ang kanyang maingat na mga kamay, natuto na naman ako. Hindi binabalewala ng mga Pilipino kahit ang maliliit na bagay. Kahit sa paghahain ng isang tasang kape, buong puso niyang ginawa. Sinabi ni Lian, sa aming kultura, mahalaga ang pag-aasikaso sa mga bisita, iyan ang bayanihan. Ngayon, naiintindihan ko na kung gaano kalalim ang kahulugan ng salitang bayanihan. Hindi ito simpleng kabaitan, kundi taos pusong pagmamalasakit sa kapwa. Sa gabi, nanot kami ng isang tradisyonal na pagtatanghal, tinikling at singkil. Naramdaman ko ang sigasig at dedikasyon ng mga nayaw. Ibinuhos nila ang kanilang buong puso sa kanilang sining. Nakita ko sa kanilang mga kilos ang karangalan at dangal, ang pagmamalaki at responsibilidad sa kanilang trabaho. Sinabi sa akin ni Thomas, Amelia, tingnan mo kung gaano sila kasigasig. Para sa kanila, ang trabaho ay hindi lang isang propesyon, kundi isang isyu ang karangalan. Sumang-ayon din ako. Tama ka, Thomas. Ipinagmamalaki nila ang kanilang trabaho. Pagbalik sa hotel noong gabi, nakisip ako kung paano tuluyang nakbago ang pananaw ko sa Pilipinas. Noong una, minamaliit ko, ngunit ngayon, hinahangaan ko ang mataw, ang kultura, ang kasaysayan ng bansang ito lahat ay kahanga-hanga. Nagpost ako sa social media. Inaamin kong tuluyan akong nakamali sa aking prejudice sa Pilipinas. Ito ay isang bansang may mas malalim at masaganang kultura kaysa sa aking inakala. Marami akong natutunan dito. Puno ng pagkamangga ang mga komento ng aking mga kaibigan sa London. Sa ika-6 na araw, bumalik kami sa Maynila. Malapit nang matapos ang aming isang linggong paglalakbay. Nalungkot ako. Ngayon pa lang ako nagsisimulang maunawaan ang Pilipinas, ngunit kailangan na naming umalis. Sa lobby ng hotel, dumating sina Miguel at Lian para magpaalam. Sinabi ni Miguel, Amelia, kumusta ang isang linggo ninyo? Taos puso akong sumagot. Marami akong natutunan. Isang mahalagang karanasan na magpapabago sa aking buhay. Ngumiti si Lian at sinabi, bumalik kayo ulit. Sa susunod, bilang makakaibigan na tayo, muntik na akong maiyak sa sinabi niya. Makakaibigan, isang linggo lang ang nakalipas. Minamaliit ko ang mga Pilipinong estudyante, ngunit ngayon, gusto ko na silang maging kaibigan. Niyakap ko ng mahigpit si Lian. Salamat Lian, maraming salamat sa pagwasak ninyo sa aking mga prejudice. Sa huling gabi, tinipon kami ni Gay Davies para magbahagi nga aming mga natutunan. Unang nagsalita si Thomas. Lubos kong hindi naunawaan ang Pilipinas. Ito ay isang mas maunlad na bansa kaysa sa aking inakala, lalo na ang kagandahan ng puso ng tao. Umamin din si Lisa. Nung una, may pag-alinlangan din ako. Ngunit ngayon, kailangan ko nang aminin. Ang Pilipinas ay isang tunay na maunlad na bansa, hindi lang sa teknolohiya, kundi pati na rin sa kultura. Isa-isang nakbahagi ng kanilang mga salubin ang iba pang mga estudyante. Lahat ay nakbago. Nang ako na ang magsasalita, nanginginig ang aking boses. Bilang isang mag-aral mula sa prestihiyosong Eton, naging mayabang ako. Inakala kong ang aming kultura ang pinakamahusay. Ngunit sa Pilipinas, natutunan ko ang pagpapakumbaba at natutunan ko ang bayanihan. Napagtanto ko kung gaano kaganda ang pusong nagmamalasakit sa kapwa. Sinabi ni Gay Davies, mga anak, ito ang tunay na layunin ng paglalakbay na ito. Ang wasakin ang mga prejudice at tanggapin ang ibang kultura ng may bukas na isipan. Nagtagumpay kayo. Nagpasalamat ako sa aming guro. Kung hindi dahil sa kanya, habang buhay akong mabubuhay sa loob ng aking ma-prejudice. Nung gabing iyon, tumingin ako sa labas ng bintana ng hotel. Maganda ang tanawin ng Maynila sa gabi. Ang mga kumikinang na ilaw, ang mayos na mga kalsada, ang malilinis na kalye. Ngunit ang tunay na kagandahang nakita ko ay hindi iyon. Ang mainit na pusong nga tao, ang pagmamalasakit sa kapwa, ang dedikasyon sa komunidad, iyon ang tunay na kagandahan. Binuklat ko ang aking tala-arawan.
Huling gabi sa Pilipinas, isinulat ko, ang ako, isang linggo na ang nakalipas, at ang ako ngayon ay tuluyang magkaibang tao. Natutunan ko dito ang bayanihan. Natuklasan ko ang nagalap na puso na nakatago sa loob ngang isang tila simpleng bansa. Hinding-hindi ko makakalimutan ang paglalakbay na ito. Habang kasama ang mga kaibigan sa huling gabi, nangako kami, pagbalik sa Inglaterra, isa sa buhay namin ang aming natutunan sa Pilipinas. Ang magmalasakit sa kapwa, sumunod sa mga patakaran, at isipin ang komunidad. Iyon ang aming paraan ng pagtanaw ng utang na loob sa Pilipinas. Sa bus papuntang airport, hindi ko mapigilan ang aking maluha. Napakaikling ang isang linggo. Gusto ko pang manatili. Gusto ko pang matuto. Tinapik ni Thomas ang aking balikat at sinabi, Amelia, huwag kang umiyak. Pwede naman tayong bumalik. Tumango ako at pinunasan ang aking mga luha. Pagdating sa airport at habang nag-check-in, lumingon ako sa paligid. Ibang-iba na ang pakiramdam ko kumpara noong unang dating ko, dito isang linggo na ang nakalipas. Noon, minamaliit ko, ngunit ngayon, hinahangaan ko. Ang perpektong sistema nga airport na ito, ang mga magiliw na kawani, ang malilinis na pasilidad lahat ay bunga nga, dedikasyon nga tao, nagbigay nga huling salita, sige Davis. Maanak, ngayon alam na ninyo, hindi ba? Kung ano ang tunay na maunlad na bansa. Ang maunlad na bansa ay hindi ang bansang maraming pera, kundi ang bansang maganda ang puso nga tao. Isabuhay ninyo sa Inglaterra ang inyong natutunan sa Pilipinas. Itinatak ko ito sa aking isipan. Bago sumakay, nakpadala akong huling mensahe kay Miguel. Salamat Miguel, dahil sa inyo, nakbago ang buhay ko. Pagbalik ko sa Inglaterra, magsisimula akong mag-aral ngang Filipino. At mas palalalimin ko ang pag-unawa sa kahulugan ng bayanihan. Dumating ang sagot ni Miguel. Amelia, mabuti ka ring kaibigan. Makita tayong muli. Pagsakay sa eroplano, nagpasya ako. Pagbalik sa Inglaterra, 3 bagay ang gagawin ko. Una, mag-aral akong Filipino. Ang wika ang susi sa pag-unawa sa kultura. Ikalawa, magkakaroon akong presentasyon sa paralan tungkol sa kulturang pagmamalasakit na natutunan ko sa Pilipinas. Ikatlo, isa sa buhay ko ito. Ang buhay na may pagmamalasakit sa kapwa, pagsunod sa mga patakaran at pag-isip sa komunidad. Habang umaangat ang eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana. Unti-unting lumalayo ang mailaw ng Maynila. Ngunit sa aking puso, mananatili ang Pilipinas magpakailanman. Sigurado akong ang karanasang ito, kinuha ko ang aking laptop at nagsimulang magsulat sa aking blog. Ang pamagat ay ang kahulugan ng bayanihan na natutunan ko sa Pilipinas. Tapat kong isinulat kung gaano ako naging mayabang at kung ano ang aking natutunan sa Pilipinas. Umaasa akong makatulong din ang sulating ito sa iba kong nga kaibigan sa Europa. Pagdating sa London, sinalubong akong aking mga magulang. Nagtanong ang aking ama, Amelia, ang Pilipinas ba ay tulad ng iniisip ko? Napangiti ako at sumagot, hindi po dad, tuluyang iba, mas maganda pa po. Natutunan ko sa Pilipinas ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Pag-uwi sa bahay, inayos ko ang aking silid. Isa-isa kong inilabas ang mga souvenir na binili ko sa Pilipinas habang ginugunita ang mga alaala. Isang postcard ng vegan, ang aking panggalan na nakasulat sa baybayin, isang maliit na regalo mula kay Miguel. Lahat ay mahalaga. Inilata ko sa aking mesa ang aklat sa pag-aaral ng Filipino. Nangako akong magsisimula ng mag-aral ngayon. Kinabukasan sa paralan, nagkaroon akong presentasyon tungkol sa kultura ng pagmamalasakit na natutunan ko sa Pilipinas. Noong una, nagtawanan ang mga kaibigan ko. Ngunit nang ibahagi ko ang aking makongkretong karanasan, lahat ay seryosong nakinig. Pagkatapos ng presentasyon, lumapit ang ilang kaibigan. Amelia, ganon ba talaga kaiba? Parang kailangan din nating matutunan iyan. Sigurado ako, ang tunay na maunlad na bansa ay hindi ang bansang magaling sa teknolohiya, kundi ang bansang maganda ang pusong matao. Ang Pilipinas ay ganoong bansa, at umaasa akong magiging ganoong bansa rin ang Inglaterra. Gusto kong ipalaganap ang diwang bayanihan na natutunan ko sa lipunang British. Ngayon, hindi na ako isang estudyanteng nangangarap maging international lawyer, kundi isang kabataang gustong maging tulay ng makultura. Gusto kong gampanan ang papel na nakuugnay sa Pilipinas at Inglaterra, sa silangan at kanluran.
Iyon ang paraan kong pagtanaw ngang utang na loob sa Pilipinas. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lakas ng pagmamalasakit na natutunan ko sa Pilipinas. Ngayon, nakaupo ako sa harap ng aking mesa sa aming bahay sa London habang nakabukas ang aklat sa Filipino. Sa labas ng bintana, natatanaw ang nga ilawng lungsod, ngunit ang aking puso ay nasa Maynila na. Ang isang linggo sa Pilipinas ay tuluyang nakpabago sa aking buhay. Ngayon, alam ko na ang tunay na maunlad na bansa ay hindi ang may matataas na gusali, kundi ang may matataas na puso, at ang Pilipinas ay ganong bansa. Bukas, magpapatala ako sa isang klaseng Filipino. Patuloy akong makikipag-ugnayan kina Miguel at Lian para mas malalim na matutunan ang kulturang Pilipino. Ang pangarap ko ay maging isang international lawyer na magsisilbing tulay sa pagitan ng Pilipinas at Inglaterra. Ang diwangang bayanihan, ang lakas ng pagmamalasakit na natutunan ko sa Pilipinas ay hinding-hindi ko malilimutan. Habang pinapangarap ang araw na muling makabalik sa Maynila, ngayon ay naksasanay akong nga salita at pangungusap sa wikang Filipino